Mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsahan ako magsalita? Ninipahat wala ako. Presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto, direct vote to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, mukhang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag letse-letse nga pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery. Magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako, eleksyon, nanalo, Seiko. So, parang ganito, yung mga para sa mga dalaga pati lalaki. Pasok niyan, Seiko. Paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw. Paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsahan ako magsalita? Ninipahat wala ako. Ito, dapat lang na mag-endorso sapagkat may kasabihan nga tayo, evil exists because good men do nothing. Alright. Kaya panahon na. Dito naman sa bandang kaliwa, hindi sang-ayon. Kapiling ko natin si Brother Eli Soriano, Presiding Minister ng Church of God in Jesus Christ. Sa pananaw ko po, hindi dapat mag-endorso. Unang-una, ayon sa konstitusyon, dapat tayong bumoto according to our conscience. Hindi sa konsyensya ng religious leader. At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Dahil sa kai-endorso, kinakapital ng religious leader yung kanilang grupo para makakuha ng pabor sa gobyerno na siyang pinanggagalingan ng graft and corruption. Alright. Brother Eli, sabi mo kanina, ang hirap kasi dito, pag pinagsama mo yung relihiyon sa politika, parang ginagamit yung relihiyon as a political capital. Will you kindly explain that? Ano ba ibig sabihin mo dyan? Political capital? Ay, kasi ang relihiyon sana gamitin sa mga bagay na pampanginoon, hindi sa mga bagay na temporal, kagaya niyang eleksyon at pag-endorso ng kandidato. Unang-una, yung sinasabi ni Father Anton na kailangan daw yung panig niyang tinitindig ay ganun ang gawin. It's a failure. 500 taon na ang Catholic Church sa Pilipinas. Hindi na-solve ang graft and corruption sa Pilipinas. Dahil nga dyan sa kai-endorso ng kandidato at kapapakialam ng mga religious leaders. At alam niyo ang ginagawa, nangyayari? Eto, ang nangyayari, kahihiyan pa ng inyong Diyos. Di ba kahihiyan ng grupo ni Almeida na nagpatong pa ng kamay na gano'n, ano, hindi lang nanalo? Obet, how do you react to that? Hindi natin ang kahihiyan ng ating Diyos. Huwag na nating idamay ang Diyos natin sa bagay ng politika. Dahil, halimbawa, sinabi ni Kamanalo, ang inuboto natin ito, sugo ako ng Diyos. Tama dapat ang sinabi ko, natalo yung kandidato niya. Mali ang Diyos mo. Ngayon, ito ang punto rito.
Go ahead. Ang sinasabi ng Biblia ay ganito. Brother Eli. When the righteous are in authority, the people rejoice. Good. But Yes. when the wicked beareth rule, the people mourn. Okay. Abay, yun ang tagal-tagal ng panahon, Oscar, na lahat ng mga mamamayan natin naghihirap. Bakit? Okay. Sapagkat walang tumatayo sa katuwiran. Okay. Okay? Ngayon, sino nga ba ang tatayo at magtuturo ng katuwiran? Kundi ang mga mangangaral ng salita ng In other words, Pero wala sa Reverend, Biblia yun. Yan, wala daw sa Biblia. Wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia yun. sagot na. Tutol ako ron. 17:5 ng Jeremias. Sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Tapos, eto pa. Eto nasa Biblia. Awit 146:3. Ang sabi, Psalms 146 verse 3, ang sabi ron, huwag niyong ilagak ang tiwala ninyo sa mga pangulo o sa mga anak ng tao na walang pagsaklolo. Hindi ka sigurado Iba ang yan. premise nun, Eli. O, di ba? Ito ha, isang buhay na karanasan. Inidorso ng Iglesia ni Cristo sa Erap. Ano nangyari kay Erap? El Shaddai din. Di ba? Ang El Shaddai inidorso sa Erap. Ano ngayon? Ba't hindi nyo tinulungan sa Erap? Tinalikuran mo ka. injunction na sinabi ko kanina na sa Biblia, kung tayo po'y makikialam sa politika, kung tayo po'y simbahan. Sinabihan nun, individual person. Aha. Render unto Caesar the things that are Caesar and unto God Okay. the things that are God's. Ang ginagawa ng simbahan, you render unto God the things that are God's. And I will tell you, yung simbahan, I will tell you to render unto Caesar the things that are Caesar's. Ang ginagawa ng simbahan, masyado ng pagdidikta, paninikil sa karapatan ng tao. Dahil, halimbawa Ako na, pwede na ako. pwede kong sabihin, si Governor Pagdanganan, boboto ko eh. Natitiyak na nga niya ngayong gabi, boboto ko siya. Pero, hindi ko siya i-endorso sa membro namin. Kasi, pag siya naging kurap, bandang huli, nilalagyan mo pa ng cargo di konsensya yung membro mo. Ha? At kung halimbawa, hindi ka sinunod ng membro mo, nilalagyan mo rin siya ng cargo di konsensya dahil siya, hindi masunuring ng Hindi makasunod na sa'yo. simbahan. Aha. Hindi sumusunod sa leader. Aha. Kaya dalawang kasalanan ng ginagawa mo sa you miyembro mo. put the church at risk. At dinidisregard mo totally yung sinabi ni Jesus Christ na dapat i-respect, render unto Caesar the things that are Caesar's. Para po mailagay sa kamay at desisyon ng tao, hindi kailangan mag-endorse on sino ma-religious leader. Kailangan magbigay sila ng guideline, yung galing sa banal na kasulatan na mapanggagalingan ng magandang gobyerno. Kung sino ang maaaring makapamahala ng maganda, yun ang dapat nila ibigay yung mga katangian. Pero mag-endorso ng personal na tao, inaalisan mo na ng karapatang mamili ang miyembro mo. Para ba sila puro tanga na at ikaw na lang ang magdidikta na magdidikta? Diktador ang labas mo niyan. Yan ang masasabi.